Magandang araw po sa inyong lahat. Sa episode po ito, pag-usapan natin yung number one, masaya nga ba ang buhay sa abroad? Masaya po na hindi dahil hindi namin ito bansa. So, yun isa po yung parte na hindi masaya. Malayo sa mga kamag-anak. Malayo kami sa pamilya. So, napalayo ka sa kultura mo, culture mo. After 35 years ko po rito, ngayon ko na naluluha ko minsan dahil namimiss ko yung kultura ko na ay sinikap kong yakapin yung kultura nila pero hindi po. Mahal ko pa rin yung kultura kong normal. If you're a Polish, you're a German, of course you will love your culture. Normal po yun. Pilipino po ako, so I love my culture. So yun lang po yun. Kaya malungkot ako na palayo ako sa bansa natin, palayo ako sa kultura natin, kaugalian. Yung gusto ko, so adapting sa culture nila, para kang nagsusuot ng damit na hindi fit sa'yo. Ito po ay opinion ko lamang at sa mga kababayan ko na nasa ibang bansa, saan man kayong bansa naroon, kayo na po ang magbigay ng inyo ring opinion, hindi ako nag-uusga. Ito po ay yung nararamdaman ko. Para bang I tried to be an Italian na hindi naman ako Italian. Kulturang Pilipino pa rin ako. Sabi ko sa inyo, may isang parte ng kultura natin na lagi kong pinagmamalaki sa mga kaibigan kong Italiano. Yung pagmamano, yung yung pagtatawag natin ng pagdadagdag ng po, pagtatawag natin ng ate, kuya, tito, tita, ale, mang Mario, na kahit hindi natin kano-ano, yung mga bata na pinanganak dito sa Italy, sabi ko, lalapitan ka nila, tito, mamano pa sila, no? So, kahit dito sila pinanganak, dinadala nila yung kulturang Pilipino. So, isa po yun na namimiss ko, yung kultura natin. So, isa po yun na, tanong, masaya nga ba? Masaya kasi kumikita ka. May trabaho ka na yung mga siguro hindi ako nagka-oportunidad na maisip kung ano pwede kong gawin. Kaya ako umalis. Kasi kung sabi ko nga, kung babalik ang panahon at may makakaisip ako ng oportunidad na pwede kong gawin, hindi na lang ako lalabas ng bansa natin. So, nandito na po ako, dapat kong ituloy yung journey ko. May dahilan po. May kanya-kanya kaming dahilan at bakit yung ibang mga kababayan natin nandun pa rin sa ibang bansa. Katulad, marami akong nakita na nag-stay na sila sa Australia, sa Canada, sa Germany, sa Spain, at di na sila buwabalik ng bansa natin. Kanya-kanya pong dahilan yun. Ako po, kung magkakaposibilidad, gusto kong umuwi na ng bansa natin. Magandang Italy, pero hindi po yun yung parabang yung kasabihan natin na bahay pero kwago ang nakatira. Ano nga po ba yun? Paki-comment nga po ba yung salawi kain natin na yun? Yung paano ang gaganda ng salawi kain natin. So, kubo man, pero masaya. Yung nandun yung happiness ng buhay. Doon lumalabas na kailangan ng pera, napapasaya ka. Pero may parte ng buhay na hindi napapasaya ng pera. So, isa po yan na katotohanan. Mali po yun na hindi nabibili ng pera ang kasiyahan. Kanya-kanya po tayo na pananaw doon pagdating sa ganon. So, nakakatulong ang pera, marami tayong nagagawang kasiyahan pagdating sa pera. Huwag lang abusuhin at huwag gamitin sa kasamaan.
Pag may trabaho ka, nabibili mo. Kaya sabi mo, masaya ba dyan? Masaya dahil kung nakaranas kayo ng hirap na yung sapatos niyo bulok na, wala kang oportunidad, naghahanap ka ng trabaho sa atin noong unang panahon. Naghahanap ako ng trabaho, janitor ako habang nag-aaral, pero hindi mo mabili yung gusto mo. Kung wala ka ng posibilidad sa bansa natin na mabuhay, mangingibang bansa ka. Masaya dahil magkatrabaho ka lang, mabubuhay ka, hindi ka umaasa. Kasi nakatunganga sa atin. So, yun po ang isang parte ng masaya, malungkot, yun po ang pananaw ko. Kayo po, yung mga kababayan natin na sa ibang bansa, bigyan po kayo ng opinion nyo, tayo, ano ba yung parte ng masaya kayo at malungkot? Ano yung kinalulungkot ninyo? Bakit kayo nalulungkot? Nasa ibang bansa kayo. Ako po yun, isa na hindi ko to bansa. Yun po ang pananaw ko sa akin. Kaya po, dumako tayo sa One Word for Italian Learning. Ang regalo ko po sa inyo ngayon is pizza. Okay po? Ang istorya ng pizza. Ang pizza po is parang pandesal sa atin. Kala ko noon, ang pizza is galing Amerika. Siyempre, no? Hindi pa ako nakarating abroad. Yung pala, precisely, na-invento ang pizza sa Naples, Napoli, Italy. Dito po, sa Naples na parang pandesal sa atin, pangkaraniwan na sa kanila, parang pandesal sa atin. Lagyan lang nila ng pagnamasa na nila, asin, tinadtad na bawang, kakalasa na yun. No? Pero may nangyari na isang nanatili sa istorya ng bansang Italia, yung pangyayaring yon noong 1889, may isang panadero or pizzaiolo in Italian, tawag nila, or panadero, si Raffaele Esposito. Si Raffaele Esposito, nagbigay siya ng parangal sa isang reyna or regina, ika nga kung tawagin dito sa Italy, or queen in English. So, yan po yung istorya. Nagbigay siya ng parangal sa pamamagitan ng pizza. Gumawa siya kung bakit niya naisipan na lagyan ng kamatis, mozzarella at basilico. Kamatis is yung tomato, pula. Yung cheese foam or the mozzarella is puti. Basilico or the basil is green, na nagsisimbolize sa bandera nila. Ang bandera ng Italian, ayan po. Nakita ninyo, no? Yan ang para bang binigyan niya ng parangal sa pamamagitan ng pizza, yung sinimbolik niya yung bandera ng bansa nila, ng Italy. So, isa po yan na nag-remain sa history. At naging famous yung pizza na yun, pizza alla margarita. So, isa po yan na istorya, no, na may share ko sa inyo. Dumako tayo sa pronunciation, pizza. Okay? Double J, hindi po sinasabi pizza or pizza or pizza. Pizza. So, TS, parang ganun po yung pizza. Operado kasi ako pa, hindi ako makapagsalita. Pero pizza. Okay? Yan po ang proper pronunciation ng pizza. Okay po, sa muling susunod at God bless. Ngumiti kayo lagi. Hello po.